Possible nga ba ang 5,000 pesos na capital kay Sitaw? Pero bago ko sagutin yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-like and subscribe ka muna para ma-notify at lagi kang updated sa mga bagong video na katulad nito. Planning mag-start kay Sitaw last month pa po. So, nag-ipon muna ako para sa capital and meron na nga akong naipon na 5,000 pesos na I'm sure na hindi ko muna magagalaw and hindi ko muna kakailanganin. Kaya naman binalikan ko si Sitaw kasi gusto ko talagang mag-try. I came to their FB page yesterday and humingi na rin ako ng mga konting advice from the active sellers under ng Sitaw. So, nagpa-advise ako if okay lang ba na 5,000 capital for starting kay Sitaw. Kasi yun pa lang din yung aking available funds magagamit for capital. At ito naman ang sagot nila sa akin. O pwede naman 5,000 pesos muna ang maging capital mo kay Sitaw. Pero, ito yung mga consequences. Prone nga lang daw sa penalty na 1% deduction sa profit every month kapag meron kang minimum na capital like 5,000 pesos. Pero at least, nandun naman yung thought na pwede naman daw. Yun nga lang is may mga consequences. And then, syempre, nag-inquire din ako sa ibang mga YouTuber na ang content nila is paano mag-apply dito kay Sitaw, how to be a seller. And ang sagot sa akin is yes, pwede naman. Pero wag lang talagang mako-close ang iyong account. So, may mga ganong instances pala na kapag mababa lang ang iyong capital kay Sitaw, may mga possibility na mako-close yung account mo. So, bakit kaya? Kasi kapag mababa ang iyong capital, may possibility na dumami yung mga violation mo dito kay Sitaw. So, biglang natauhan ako like, si Sitaw pala is not for everyone. So, kailangan mo talaga ng sustainable capital in order na maging successful yung store and yung earnings mo dito. So, inisip ko lang din na may point silang lahat. Kasi real talk lang talaga, kulang talaga ang 5,000 pesos kung iisipin mo. Dahil ito sa dami na pumapasok ng mga orders araw-araw. And another thing, sinubukan ko rin itanong kung pwede ba na, for example, 5,000 muna yung starting ko, and then after maubos ng 5,000 is magre-recharge na lang ako, for example, magre-recharge ako ng 1,500 and then 2,000, mga ganong situation. So, sinagot naman ako ng isang seller. Possible naman daw yun. At least, paunti-unti is nadadagdagan yung capital ng 5,000 pesos. Kasi mauubos at mauubos talaga yan sa araw-araw na may pumapasok ng mga orders sa store mo. Kasi ngayon po, yung capital niya is nasa 30K. Nag-start lang din po siya ng 5,000 pesos. And then, after maubos yung 5,000 pesos na starting capital niya, re-recharge na lang siya like 1,500, 2,000. At least nadadagdagan yung kanyang initial na capital na 5,000 pesos. At ngayon nga ay mabot na ng 30,000 yung kanyang capital. So, possible kasama na doon yung kanyang mga earnings or profits. So, paunti-unti ganun lang yung ginagawa niya until na-reach niya na yung sustainable capital kay Sitaw. Basta ito lang po mga ma'am sir, yung paulit-ulit na advice nila sa akin. Na if ever na maliit lang yung ating capital na mailalabas kay Sitaw, at least 10 items na product lang talaga tayo. Hindi na tayo pwedeng lumagpas doon. And dapat mga small amount lang ng mga products ang piliin natin para hindi tayo mabigla once nadagsain tayo ng mga orders. And ito lang din yung ikinabigla ko nung sinabi ko na willing talaga akong mag-start dito kay Sitaw. Capital lang talaga ang kulang. Kasi yung mga nakausap ko, hindi sila yung tipo ng, uy, sige na, try mo to. Kikita ka talaga dito. Yung tipo na pipilitin ka talaga nila para kumita sila. Kasi talagang sinasabi talaga nila sa akin na much better is if magkakaroon na muna ako ng idea. And sabi pa sa akin, uy, nood ka ng mga tutorials sa YouTube about dito kay Sitaw, paano mag-start, bago ka pumasok as a seller. Para ready ka na once na pumasok ka sa business na to. They are not because of the referral code or networking whatsoever. But yes, kung tutuusin, may additional income naman din talaga sila when it comes sa mga referral na yan. Once na ginamit natin yung mga referral code nila. Pero kung iisipin, ako naisip ko kung talagang gusto nila akong pagkakitaan, sana hindi na nila ako binigyan ng mga advice like pag-aralan ko muna, alamin ko muna yung mga consequences once na
tinry kong i-pursue na medyo kukulangin yung capital ko. What they did is, they give me advice na kung saan is binibigyan nila ako ng time para makapag-isip, makapag-ipon, para maging ready sa business na to. And I like to try talaga dito kay Sitaw. So, luckily, buti na lang is nagtanong muna ako bago ako nag-fund ng money. So, yun lang po mga ma'am sir, yung masishare ko sa inyo, and I hope nakatulong po ang video na ito sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, I'll keep you posted once na nakapag-register at makapag-start ako this week kay Sitaw. And if you think na nakatulong sa inyo ang video na to, please like and subscribe na rin kayo for more videos and updates na katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Bye po!